Hi everybody! Hello. Welcome to Retironario. At ako naman po si Mimi. Jarvis. At nandito na naman kaming dalawa para magbigay sa inyo ng isang very interesting episode. And what is our episode for today? Meron tayong i-interviewin na isang subscriber na nagsimula na rin mag-invest pero last year pa. Today, makikipagkwentuhan tayo sa kanya para makilala siya, malaman yung journey niya, at malaman natin kung paano siya nagsimulang mag-invest. So, Jarvis, itong ating guest for today is Jen Claro Balanay. At very fortunate tayo at pumayag siya na magpa-interview on camera. Kasi hindi lahat ng mga tao na nag-i-invest or hindi lahat ng tao na katulad niya ay gustong magpa-interview kasi parang nahihiya siya dahil nasa probinsya siya ay housewife. Pero sa akin, hindi siya basta-basta housewife kasi ito ay madiscarding nanay. So, sa akin, it's worthwhile na i-share natin yung experience niya dito sa Retironario. And natutuwa ako na kino-consider kanya na isang mentor. Na pinapahalagahan niya yung work na binibigyan natin sa Retironario. But this is not about us na elevate natin. But elevate natin yung experience niya para marami pang mas matuto sa kanya. Alam mo, bilib ako dito kay Jen kasi nagsimula siyang mamuhay sa Metro Manila na naghanap siya ng magandang kinabukasan pero eventually nag-decide siya na umuwi ng probinsya. At dito na nagsimula yung kanyang investment journey mula sa business at ngayon nag-invest na rin siya sa paper asset like stocks. Pero ang point dyan is hindi nyo palagi makikita ang kaginhawahan sa Metro Manila. Kung kayo ay nasa probinsya at meron lang kayong diskarte, pwede pa rin kayong umasenso. So, bali itong episode natin, 2 parts siya. So, yung first part, which is this episode, is yung actual interview natin kay Jen. And then, yung second part nitong ating episode na ito, which is the analysis of her portfolio para makita niya at makita rin natin ano ang potential nito. Yung portfolio na pag-uusapan natin ay ito yung kanyang paper asset portfolio na nagsimula siya mag-invest last year ng June 2023. So, titingnan natin kung ano nang nangyari sa kanyang portfolio. So, again, this episode is a testament na yung na sinasabi natin na ordinaryong tao nakakayanin at hindi laging kailangan mong maging, alam mo ba yun? Malaki ka, malaking tao ka, ibig sabihin mayaman ka na agad o basta hindi mo ma-judge Hindi mo ma-judge. So, let us now hear our interview with Jen. Okay, so very, very happy kami ni Jarvis dito sa Retironario at kasama natin si Jen Claro Balanay. So today, magkakaroon tayo ng time with Jen. Interviewin natin siya sa mga experiences niya and marami tayong matututunan sa kanya ngayon. So Jen, bati ka naman sa mga listeners and viewers of Retironario. Good morning po sa lahat, sa member ng Retironario at syempre po kay ma'am at kay sir na naging mentor ko po. Wow, ang bait mo naman, minamam sir mo pa kami. Mimi and Jarvis na lang. Jen, gusto namin ikaw makilala. So, kwentuhan mo naman kami. Saan ka ngayon sa Pinas? Kwentuhan mo naman kami ilang taon ka na, ilan ang mga anak mo, kamusta ang situation nyo dyan, kung saan ka sa Philippines. So, medyo gusto namin makilala ka muna ng ating mga viewers. Ako po ay mula sa Mindanao, Surigao del Sur po, at saka I'm 41 years old, may 3 anak, isang 19 years old, 13 years old, at 6 years old po. Wow, parang ano sila from teenage to young. Medyo challenging maging nanay ng mga anak na iba-iba yung gap ng edad nila dahil syempre iba-iba yung mga needs nila. Pero dyan ba sa Surigao, ano ang main na work mo at main na work ng husband mo? Ako po, bilang housewife lang po talaga ako. Tapos, yung asawa ko po, ma'am, sir, lang po, bali, farmers lang po yung hanap buhay namin. At the same time po, habang nasa bahay po ako, tumutulong naman po ako, gumagawa po ako ng paraan, pumapasok po ako ng kahit anong kaya kong gawin by bilang business. Pero hindi talaga masabing business kasi kumbaga po, yung tumutulong lang po ako na magkakaroon po ako ng income kahit paano po. Okay. So when you say farming, anong klaseng farming ang ginagawa nyo? Mga pananim ba yan? Mga raising animals ba yan? O
Ano ba kayo? Nangongontrato ba kayo ng mga malakihan? Tapos nagsusupply kayo? Describe mo naman kung ano yung type of farming na ginagawa nyo. Yung farming ko na actually ma'am, dayuhan lang po kami dito sa lugar namin ng Surigao del Sur kasi taga Negros Occidental po talaga yung asawa ko. Tapos nung pumunta kami dito, bali yung nakita namin sa parang yung mga tao, mahilig sila magprenda ng mga area nila, yung ganon. So kami, alam naman namin kung paano magpaikot-ikot kasi wala naman po talaga kami nung umuwi kami dito sa Surigao. So may nakita kami na parang maganda pasukin yung ganyan, kaya nag-try po kami ng isang area na tinanggap namin. Kumbaga kami dito, strangers lang po. Tapos may isang tao na lumapit sa amin na ganyan, magprenda daw po sila ng kuprahan sa halagang ganyan, tapos may contract 1 year. So, trinay namin yun kasi wala naman talaga kaming capital. So, para nakita ko, so okay talaga siya kasi hanggat hindi pa ibalik yung capital namin. So, kami nagka-crop. So, bali yung income namin every 3 months. So, pinagbuti namin talaga yung capital namin hanggang sa dumating na sa 10 areas. Tapos, nakakatanggap na din po kami ng 100, 200, 300k na capital po. So, yun po talaga yung umpisa namin. Tapos, ako naman bilang asawa, tumutulong din po. Gumagawa din po ako sari-sari store, nagpa-building dan po ako ng internet, computer shop. Tapos yung nagpapalending din po ako, tapos naging financer din po ako ng mga army lead. Doon po kami talaga medyo nakaugat simula sa farming kasi as in wala naman po talaga kami nang nag-umpisa po kami. Yeah. Pumunta dito sa Surigao. Ang galing mo parang sasabihin mo housewife lang po ako. Pero tingnan mo naman, ang dami mo ng mga businesses. So, yan ang gustong-gusto namin dito sa Retironaria, yung mindset na nag-iipon, nagbabudget, nagsasave, nagbi-business, nag-i-invest para pagdating ng panahon maging Retironario sila. Paano ka nahilig sa pagbi-business? Is it because kinailangan mo lang talagang tulungan yung mister mo o talagang bata ka pa, mahilig ka ng mag-business? Bata pa po talaga ako. Ang hilig ko po talaga mag-ipon po, ma'am, sir. Hilig ko, yung baon na binibigay ng mama at papa ko, instead na gamitin ko, iniipon ko po talaga. Bata pa ba ako nung nasa elementary days. Tapos nung bilang pag-graduate ko na po ng high school, kasi di naman po ako nakapagtapos, pumunta ko doon sa Maynila, doon ko na-meet yung nagiging asawa ko. Tapos po, yung nagtatrabaho po ako, bali ako po yung nagmamanage ng candle maker sa may St. Luke's, yung amo ko. Doon ako natututo parang pumasok magiging business kasi nakita ko kung paano kumikita yung madam ko nung time na yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag nagkakataon talaga na bigyan ako ni Lord ng pasukin ko talaga kasi alam ko na po kung paano mag-manage ng pera, paano magpapaikot-ikot. Kasi po ako po yung bali pinagkakatiwalaan ng amo ko noon sa Maynila. Okay. So, ibig sabihin, bukod sa interest mo, meron ka pang practical training doon sa trabaho mo kay madam. Tinuruan ka niya talaga ng paano gagawin to. So, kumbaga na mo na yon na isama mo na sa wealth of knowledge mo. Nabanggit sa akin ni Jarvis, investor ka na rin. So, stock investor. Parang di ba? Parang hindi mo iisipin na aside from businesswoman, nahilig ka na rin sa stocks. Hindi, actually, kumbaga, mas maganda nga yan, yung portfolio niya na pa-diversify niya. Meron siyang business at the same time, nag-invest na rin siya sa stocks. Paano ka ba nagsimula sa stocks? Paano mo natisod yung idea na gusto ko rin mag-invest, gusto ko rin mag-stocks? Kwento mo naman sa amin, briefly, paano nagsimula yan? Kasi nung tingin ko na po, ma'am, na medyo, sabi ko, medyo nakakaluwag kami. Tapos, nanghihinayang naman po ako ng pera na ginagastos namin kung saan-saan. Tapos, inisip ko, dadating yung araw na talagang tumanda na kami, wala man lang talaga kaming So, nung time na yon, nagsisimula na talaga ako nung sa SSS, tapos nakapagbayad na rin ako ng St. Peter. Wala talaga akong kaalam-alam sa sa mga investment. Nung nagkaroon na po ako ng cellphone, doon ko na po natutunan, nagtingin-tingin sa mga YouTube kung paano. Tapos, syempre, nung time na yon, nakapasok na po ako nung MP2. Tapos, nakita ko lagi si Sir Chavez na nagpo-post, kaya pinapalo ko siya. Tapos,
bigla ko na lang naisip na manghingi kaya ako ng tulong. Kasi as in, wala naman po talaga akong idea about investment. Kasi sa totoo naman po talaga, wala talaga akong kaalaman ng mga invest na yan. Kaya nag-PM po ako bigla kay Sir. Sir, tulungan mo naman ako kung paano magsimula ng ganyan. May mga word talaga na sinabi, Sir. Kaso hirap na hirap po talaga ako mag-gauge. Kasi nga, wala nga talaga akong alam. Although, parang nahihiya na talaga kasi sabi ko, baka isipin ni Sir, ano ba naman to? Bakit ang daming tanong? Ganyan. Pero talagang nagpursige ako. Ayan, tinuro sa awa ng Diyos. Tinuroan naman ako ni Sir. Mayroon pa nga siyang tinuro sa akin yung sa BPI. Kaso hindi ko pa po talaga mag-gauge yun kung paano. Kahit na paano, yung nagsimula ka sa MP2 na yan, parang kung hindi ka nagsariling sikap din at nag-research, hindi mo mapapasok yon. So, kumbaga, yung entry point dun sa journey mo as an investor, nagsimula na. Ngayon, inaano mo na lang yan, kinukultivate mo na yan through your learning. I'm sure na maraming mga mothers din na tumutulong sa asawa nila, na katulad mo na nag-iisip din ng paraan paano makakaipon, paano mag-i-invest. Yung story mo, I'm sure may inspire din sila. So, ano ba ang dream mo dito sa pag-i-invest? Ano yung parang nakikita mo na pinaka-objective mo aside from may madudukot kayo in the future? Meron ka bang tinatarget na amount? May tinatarget ka ba na portfolio? May tinatarget ka ba na, ano bang vision mo sa investing? Para saan ano bang vision mo for investing? Ano po, yung gusto ko lang naman po pagdating ng araw, hindi naman po kami kawawa kasi nakita ko po kasi dito sa lugar namin kung saan kami ngayon, pag matanda ka na, kawawa ka na. Kasi ginagawa nilang, yung mga anak nila na dapat obligado. Paano naman kung hirap po talaga at walang maibigay? Mm-hmm. Kaya yung mindset ko, parang iniba ko yung takbo ng mindset ko na sabi ko, pag dadating kung ibigay pa man ni Lord, dumating kami sa 60, gusto ko sana magkaroon kami ng sarili talaga na hindi kami mag-ano sa mga anak namin na kailangan sila magbigay sa amin. Yun sanang ko na kahit pa paano maka-invest kami, kaya nang hingi-hingi po ako sa mga may alam na po. Alam mo, Jen, meron kaming episode dito sa Veterinaryo. I think nag-start na itong year na to, nag-start last year. Ina-identify namin yung mga characteristic ng isang good investor. So, sa palagay mo ba, ano-ano ang mga katangian mo o nasa personality mo na parang nakahikayat sa'yo para maging investor? Sabi mo, mahilig ka talaga mag-ipon noon. Meron pa ba ikaw naiisip na ibang mga, halimbawa, meron kang kaibigan na gusto mong sumali sa investing? Anong pwede mong sabihin na dapat niyang gawin o dapat maging ganun din siya? Anong mga karakteristik sa palagay mo para mag-succeed din sila? Ang masasabi ko po talaga, sa ngayon, habang bata pa po tayo, dapat kailangan marunong tayong mag-save. Kasi po, dadating talaga, ngayon po, medyo, siyempre, lalo na sa amin, mahirap po talaga mag-umpisa mag-ipon. Dapat talaga, yung mindset mo, iisipin mo na sa ngayon, ikaw ang dapat mag-save. Dahil in the future naman, yung sinisave mo naman ang tutulong sa iyo. Mm-hmm. Yun po talaga yung dapat nila sa goal nila na yung, kasi yung pera ang bilis talaga maubos, lalo na ngayon. Kahit magkano ngayon, ang bilis talaga maubos, ang dami mong maiisipan bilhin. Kung sinisave mo yan, kahit paunti-unti, di mo na mamalayan, lalaki. Pero hindi din maganda na sa bank mo lang ilalagay kasi sa akin, ang liliit ko talaga every 3 months pa, tapos wala kang 1% yung tubo ng pera mo. Sa tulad kung walang kaalam-alam, hindi naman po masama manghingi ka, magpa-mentor ka, manghingi ka ng mga advice sa may mga karanasan na po talaga. Mm-hmm. So, ibig sabihin, openness. Ma-advice po. Yeah, dapat open ka at saka madiskarte ka. Punta na tayo dun sa investment mo. So, ikaw na ang tanong ko, kailan ka nagsimula mag-invest dito sa Atram Global Technology Feeder Fund? Doon ka nag-invest, di ba? Nagsimula po ako dito, sir, noong June 30, 2023 po. So, more than 1 year na. 1 year and 1 month. So, sa experience mo, ano ba ang naging outcome? Maganda ba o hindi maganda? Sa ngayon po, sa experience ko po, sobrang happy na po ako kasi ang laki po ng, kumbaga, tinubo ng pera ko po. So, bukod dito sa Atram Global Technology Feeder Fund, meron ka pa bang ibang investment na pinaglagyan ng pera mo? Ano lang po, sir, bali,
mayroon po akong MP to, nasa 700k na din po yun na ilagay ko doon. Tapos sa Tagum Co-op, shareholder din po ako. Mga nasa 150 as a shareholder po ako. 2 Tagum, yung isa po 70. May na-mention ka na nag-invest ka din sa peso bond fund ba yon or sa po, mayroon din po ako sa piso band, kaso maliit po, kaya hindi ko, mga 2 months lang po yata yun, sir. Okay. Pero, kamusta ang tinubo ng pera mo doon? Andun pa rin naman po. Tapos may tubo naman po kahit pa paano. Kaso mas nag-focus pa ako dun sa feeder technology kasi nakita ko po na ang laki po talaga ng Sa susunod na pag natapos tong discussion, interview namin sa'yo, pag-uusapan namin dun sa video kung ano yung naging performance nung investment mo. So, doon malalaman natin kung maganda ba o hindi maganda yung performance at ititry ko din i-project kung magiging magkano ang pera mo kapag ikaw ay nag-retire na. So, yung expectation, meron tayong idea kung saan, yung bang, saan yung end natin, malalaman mo na, okay, kailangan ko pa palang gawin to, or on track na pala ako. Doon ka makakapag-isip ng mga ganun pag nagkaroon tayo ng projection. So, excited kami ni Jarvis na gawin yung analysis. But in the meantime, we really want to thank you for your time na spend mo sa amin ngayon at naging brave ka, na humarap ka sa camera para i-share yung experience mo sa mga ibang katulad nating mga Filipinos na gusto rin maging katulad mo na magkaroon ng maraming ipon. Na ordinaryong tao pero nagagawa ng paraan. Yeah, talagang kung if there's a will, there's a way. Ikaw ang perfect example niyan. Kaya talagang kami ang nagpapasalamat sa iyo dahil pumayag ka na makausap ka namin na i-share yung story mo sa iba. So, meron ka bang last advice dun sa mga nakikinig sa atin bago natin i-end tong ating interview? Oo po. Ang ano ko lang po sa kanila, kung naghangad naman po talaga sila ng in the future nila, sana gawin din nila, although mahirap talaga sa umpisa, napakahirap po talaga, kasi ako hirap na hirap nga. Pero pag pinursige mo naman po talaga, kasi mahirap din naman talaga kami, hindi naman kami ganun na sabing may monthly income talaga na nasa ganyan, nasa 30 plus, wala naman po talaga. Pero kahit gaano naman po kaliit yung kita mo, pag pinag-ano mo talaga sa goal mo, talagang kahit pa paano may kikitain ka din naman po. Kahit sa maliit na bagay lang po. Maliit na yung amount. Yeah. Alam mo, feeling ko magiging influencer ka dyan sa lugar nyo eh. Pagka natapos na natin yung video at ikinalat mo na yung video sa mga kapitbahay mo, baka mag-start na rin sila mag-invest. Katulad mo. Magtatayo na kayo ng grupo nyo dyan. Sa totoo nga lang po, may mga teacher na dito na kung ano ba daw, bakit daw. Kasi minsan kasi nakasali din kasi ako sa grupo ni Sir Chinkitan, tapos na-post din ako ni Sir Chinkitan, na dito sa barangay namin. Kaya yung mga teacher, umano sa akin, bakit ano ba daw yung kaya tinuruan ko din sila. Yan, maganda yan. Ano din kayo ng ganyan? Ako nga, wala nga akong 30,000 a month. Kayo, mayroon talaga 30 plus pa. Kaso, lubog na sila sa utang. Sabi ko, naman po talaga, yung pag-manage po talaga ng income yung number 1. Yeah. So, huwag kayong mag-alala. Pag nagkaroon tayo ulit na Veterinaryo Challenge, iimbitahin namin yung mga co-teacher mo na sumali para mag-start na rin silang mag-ipon. So, sasabihan na lang namin kayo kung kailan magsisimula yon. So, in the meantime, hanggang dito na lang muna because we know that you are also busy. And then, gagawin namin ni Jarvis yung analysis ng portfolio mo. And then, we'll share with you pag ready na tayo. I-share sa mga kaibigan nating lahat ng story mo. Thank you, Jen. Have a great day. Bye. Bye. Ano masasabi mo doon sa naging kwentuhan natin with Jen kanina? Alam mo, yun nga sabi ko, bilib ako kay Jen kasi meron siyang disiplina. Na-mention niya sa akin minsan na kulang yung kanyang pambili doon sa Atra Global Technology Feeder Fund. Nagmili lang siya ng 1,000 pero nagkaroon siya ng additional pera. Dinagdagan niya. So, ibig sabihin, gusto niya talaga consistent monthly makabili siya ng fund na to. So, yun ang isa sa magandang karakteristik ni Jen na meron siyang disiplina at meron siyang determinasyon na ituloy-tuloy itong investment na to. Ako naman, kaya ako hanga sa kanya, very humble siya. Kahit na mayroon na siyang portfolio na medyo may kalakihan na, pero para sa kanya parang kulang pa rin. At saka parang hindi pa rin niya
makapaniwala sa sarili niya na nandito na siya sa stage na to. Parang para sa kanya wala pa siyang alam. Pero maraming nang hindi nagsisimula eh. So siya nakapagsimula na. So I'm really, really proud of her. Ang isa pa kagandahan kay Jen, lagi siyang naghahanap ng bagong kaalaman. So meron na siyang investment sa MP2, meron na siyang SSS, pero nakikita niya na parang kailangan pa niyang palaganapin pa yung kanyang kaalaman sa investment. Kaya ngayon ay ito nga, sinimulan niya itong bagong investment na to at nagtatanong-tanong siya at pinag-aaralan niya kung ano ba talaga ang maganda. Okay, so sa inyo po na mga nagdanais na maging katulad ni Jen, ano pa po ang inyong hinihintay? Magsimula na. At naiinis din nga si Jen, ewan ko kung narinig niyo sa interview niya na yung iba kung ano-anong priority, pero hindi priority yung parang pag-secure ng future nila. So, kung naiintriga kayo na gusto niyo rin na maging katulad ni Jen, mag-reach out po kayo sa amin at baka pwede kami makapagbigay sa inyo ng konting advice or tips kung paano magsimula or gusto niyo magtayo ng mga grupo ng mga magsisimulang mag-invest para hindi kayo nag-iisa sa journey nyo. Pwede naman natin sila ding i-assist. Meron po kami kasi tinatawag na Retiro Nario Club. So, every time na may challenge kami or every time na may mga tao kaming tinutulungan, doon namin sila sinasali sa club na yon. Kasi hindi naman natin pwedeng tulungan lahat. Pero yung mga kaya nating tulungan, binibigyan natin ng attention. Okay? So, yun na lang muna. Thank you po at sana naibigan nyo ang aming interview kay Jen and abangan nyo yung part 2. Which is yung analysis namin ng portfolio ni Jen. So, hanggang dito na lamang po. Ako po si Mimi. Jarvis. Na nagsasabing, sama-sama tayong maging Retiro Nario. Hanggang sa muli. Bye-bye. Yeah. Yeah.